So for today's vlog naman ay tungkol sa SS and EC death benefits ng isang covered member. Ang SS death benefit ay isang cash benefit na ibinibigay sa mga beneficiaries ng isang namatay na member. Ito ay either monthly pension or lump sum na ibinibigay sa mga beneficiaries. So kailan ma-avail ang monthly pension? Kung ang namatay na SS member ay mayroong at least 36 monthly contributions. Merong marireceive ang kanyang mga beneficiaries na monthly pension. So what if less than 36 monthly contributions? Magkakaroon lamang ng lump sum na marireceive ang beneficiaries ng deceased SSS member. So yung 36 monthly contributions, ang counting nun ay mula sa semester ng death ng SSS member. Now, itong monthly pension ay para lamang sa mga primary beneficiaries. Sino nga ba ang pwedeng matawag na primary beneficiary? Kung ang SSS member na namatay ay married, ang kanyang primary beneficiary ay ang kanyang legal wife, and then ang kanyang mga anak, dependent children. So, for example, si husband na isang SSS member ay mayroong at least 36 monthly contributions prior doon sa semester ng kanyang pagkamatay, entitled yung kanyang naiwang wife and yung kanyang dependent children sa monthly pension. Kung less than 36 monthly contributions bago doon sa semester ng pagkamatay ni SSS member, ang makukuha lamang ng primary beneficiary niya ay lump sum amount. Sino naman yung mga secondary beneficiaries? Well, sila po yung mga dependent parents ni deceased member. Ngayon, kung si SSS deceased member ay walang primary beneficiaries, mapupunta ngayon yung kanyang lump sum sa secondary beneficiaries, sa kanyang dependent parents. Okay? Pero wala ng monthly pension. Kahit pa meron siyang more than 36 monthly contributions, wala ng monthly pension. Ang mapupunta na lang sa kanyang secondary beneficiaries ay ang lump sum amount. Ano ba yung basehan para makuha or makompute yung monthly pension? Well, nakadepende ito sa number ng monthly contributions ng deceased member at sa amount ng kanyang monthly contribution o kung tawagin na yung average monthly salary credit. Pangalawa, yung credited years of service. And pangatlo, yung bilang ng kanyang dependent children kung meron. So, paano uli natin makukuha yung average monthly salary credit? May dalawang formula. Number 1, pwede mong kunin yung huling 60 monthly contributions divided by 60. Or, number 2, kukunin mo yung sum or yung total ng lahat ng monthly contributions niya and then i-divide mo doon sa number of contributions niya. Whichever is higher doon sa dalawang formula na ginamit, yun ang i-apply. Paano naman makompute yung lump sum? Okay, meron din tayong dalawang formula para sa lump sum benefit. Number 1, yung monthly pension, imumultiply mo sa kung ilang buwan yung kanyang monthly contribution. Or number 2, 12 times monthly pension. Whichever is higher, yun ang applicable. Ngayon, kung meron namang at least 36 monthly contributions, imumultiply mo ngayon yung monthly pension times 36 months. So, kung ang namatay ay isang retiree pensioner, anong mangyayari sa kanyang monthly pension? Mapupunta na ito sa kanyang primary beneficiary. 100% ng monthly pension ang mapupunta sa kanya. And kung entitled pa siya sa dependence pension, then applicable pa rin yun. So, papaano kung si retiree pensioner ay namatay within this 60-month period mula sa start ng kanyang monthly pension and wala siyang primary beneficiaries? Anong mangyayari?
ang kanyang mga secondary beneficiaries ay entitled sa balanse ng guaranteed na 5-year period ng kanyang pension. So, yung balance lang doon sa 60 months o 5-year guaranteed period. So, for example, si retiree pensioner ay namatay and then nakapag-claim na siya ng monthly pension niya for 45 months. So, yung guaranteed na 5-year period is 60 months. Meron pa siyang remaining na 15 months. Ngayon, bigla siyang namatay. So, yung balanse na 15 months, yun na lang yung mapupunta sa kanyang beneficiaries. So, may prescriptive period ba o meron lang bang period kung kailan po pwedeng i-file itong SSS death benefits? Wala po. Pero yung readjustment ng death claim, yun, 10 years lang yung prescriptive period nun. Ayun, ano naman ang pinagkaiba nitong EC death benefit sa SS death benefit? Pareho silang cash benefit, pero itong EC death benefit ay ibinibigay sa mga beneficiaries ng empleyado na namatay out of injury na work-related. So, ang dahilan ng ikinamatay ng empleyado ay sakit or injury na related sa kanyang trabaho. Qualified siya ngayon sa EC death benefit. Dito sa EC death benefits, ang qualified na tumanggap ng cash benefit na ito ay ang primary or secondary beneficiary ni deceased member. Pero ang priority of course ay ang kanyang primary beneficiary. So sino nga ba yung kanyang primary beneficiaries? Ang kanyang wife and then ang kanyang legitimate children. Secondary beneficiary, kanyang dependent parents at ang kanyang illegitimate children. Secondary yon. Or other descendants like halimbawa apo. Para nga pala sa mga spouse na tumatanggap ng pension mula sa kanilang deceased husband or wife na member ng SSS. Okay. Once na malaman ng SSS na kayo ay may ka-live-in, okay, or common law spouse, ibinibahay nyo, mafo-forfeit na yung pension. And once na pa-forfeit yun, hindi na yun maibabalik. Okay? So, yun.